Kamusta po mga kababayan? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po ay mag-umpisa na. Magkomentuhan na po. Komentuhan na po natin si Boying. Nagpahayag po si Boying dito po sa mga testigo na mga soldiers po natin at mga ex-marine. Ito po ang kanyang pahayag mga kababayan. Ayon po rito sa mga sinasabing mga testigo. Ito po ang kanyang question at sinasabing meron din po siyang ebidensya, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin si Boying. Okay, I just received an intelligence report, and it seems to be very reliable. Huwag na lang, bukas na lang. Sige. There was a delivery done of the 18 Marines. Supposedly, the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it is not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that, but actually they were playing with timelines, and this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Some of them, at least, one picture that was used in the affidavit would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. At least just one of them. I'm not talking about the others, but there was one picture there that was put in the affidavit that was actually taken before we assumed office. Maleta na dineliver sa isang tao. But were you able to confirm anong laman ng maleta? Ang report sa amin, pero yung laman. Pero yung report niya, it was delivered during that time. So, you're talking about something happening before 2022. Ano dito? I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. Are you saying, sir, that the photo came from former congressman? He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. So, may specific date po yun? I find out again, but it's a very reliable person telling me that that picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. So, sir, it's the same ex-Marines who were... Same ex-Marines, yes. But we're still looking for the individual affidavits based on personal knowledge of all of them. That is so important. Mahalaga po yan na yung sinasabi ng bawat isang lumagda dyan ay sarili nilang kaalaman. Hindi sa narinig nila o nabasa nila sa kanilang chat group. Kasi may chat group yung mga yan eh. Ang problema, marami hong lumabas sa affidavit na akala mo lahat sila nandun. Pero alam naman natin na hindi maaari mangyari yon. At 18 tao lagi ang kasama sa bawat pagkilos na naroon, ay tila hindi naman ito tugma sa normal na katotohanan. Sir, maybe confirm yung yung sinasabi nila na these 18 alleged Marines were summoned by the Office of the Ombudsman. Oh, I think that our investigators, fact-finding natin, the fact-finding already summoned them. Kasi nga, ba't di ka mo kami ng 18 kayong pipirma? Di, kakusapin namin kayo, tatanungin namin kayo sa lahat ng inyong pinirmahan.
Di ba? Ayun yan, magsasabit ka ng dokumento dito, panindigan mo. Huwag mo sasayangin ang oras ng opisina namin. Kaya dapat, panindigan nyo lahat. Tsaka, ilagay nyo yung detalye ng bawat isang tao kung saan siya kasama. Kasi sabihin natin, there were 200 deliveries or 100 deliveries. Kasama ba siya sa 100 deliveries? Hindi siya nawala kahit minsan? Ayun ang tinatanong natin dito. Eh marami dyan. Siguro naka-3 delivery, naka-4, naka-5. Pero hindi 100. Pero sinasabi nun, 100 magkakasama silang lahat. Pag pumirma ka, lumagda ka sa affidavit na yon. Hindi ba dapat yan personal knowledge eh? Kaya yun ang gusto natin malaman. Lilinawin lang natin kasi ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we are after. Yeah, mga tambay. Ang hinahabol daw po kamalian, hindi po yung pagsugpo sa korupsyon at panagutin po ang mga magnanakaw. At ngayon po, sa mga Duterte na naman mga tambay, 2022, hindi pa Pangulo, si Bongbong Marcos, mga kubayan, yung mga picture daw po doon. Hindi naman daw po lahat, sabi niya. Hindi naman daw po lahat. Yung some, talagang hindi po pwedeng hindi mawala ang mga Duterte pagdating po sa issue na ito. Talagang nakita nyo po. At ngayon po, ang naiipit po ngayon at iniipit po nila ay si Mike Defensor at si Lord Velasco, ang dating speaker po nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Talagang kahanga-hanga po si Boying. Talaga pong ang korupsyon po ng binagawang Pilipinas ay mapapanagot po habang si Boying ang nakaupo. Mapapanagot po. Sino po? Ang mga kalaban sa politika. Hindi po ang makakampi. Ito po, may sagot naman dyan si ang paniniwala po ni Boying. Ganyan po ang paniniwala ni Boying dito po sa 18 Marines. Pero ang paniniwala naman po ni Mike Defensor ganito eh. Ganito naman po paniniwala niya. Magkaiba po sila ng paniniwala, mga kababayan. Saldi ko lang daw ang laging sinasabi kasi wala daw dito at siya daw yung mainit. Eh, di ba sila naman nag-umpisa na si Saldi ko? Ako nga sinasabi ko, magnanakaw si Bongbong Marcos. Ang namumuno sa pagnanakaw ay si Bongbong Marcos. Bakit? Si Saldi ko, Committee on Appropriations. Sila yung namumuno sa Kongreso para sa budget ng gobyerno. Ang immediate boss niya, si Speaker Martin Romualdez. Hindi ka magiging chairman ng Committee on Appropriations kung hindi ka pinili ng presidente. Ngayon, ang presidente nagbibigay ng budget sa Kongreso. Sabi niya, ito na yung gusto kong magawa. Mga proyektong kong gusto kong magawa. Aakyat ngayon yun sa Kongreso, aakyat sa Senado, pipirmahan ng Pangulo. Pagkatapos pirmahan ng Pangulo yun, pag lumalabas na yung budget, pinipirmahan na naman nila yun. Magkano kailangan? Magkano kailangan? Eh, puro nga yung unprogrammed allocation. Tingnan niyo yung nangyari, isang kwentong mabilis. Yung subway natin, dapat para na tayong Hong Kong at Japan. Tapos ng 2020, anong ginawa nila? Dahil sa pondo ng gobyerno, hindi mo pwedeng taasan o babaan. Hindi nililipat nila yung pondo doon sa unprogrammed allocation. Yung unprogrammed nila allocation, nilagay nila flood control. Ano nangyari ngayon? Imbis na sa 2028, magkaroon tayo ng subway, delayed na ng 2032. Yung mga taga-probinsya, Panay Gimaros Road, kasama po dyan. Bataan Cavite Connecting Road, kasama po dyan. Yung North Rail, papunta ng Clark, pabalik na Maynila, kasama dyan. Yung South Rail, papunta ng Bicol, kasama po dyan. Yung pong Laguna Lake na road network, kasama po dyan. Lahat yan delay. Magkano babayaran natin na penalty? Dahil hindi natin lagyan ng pondo. Penalty lang ito. 400 bilyon. Sino magbabayad? Tayo. Yan ang nangyari sa pondo natin. Kaya huwag sasabihin nila na si Saldi ko lang. Dahil yan si Speaker Martin Romualdez kasama at si Pangulong Bongbong Marcos. Kung ikaw ba presidente ng kumpanya, yung finance mo lulukoy ng budget, hindi mo malalaman? Alam mo. Dahil ikaw nag-approve ng budget eh. Ikaw nag-release ng budget eh. Kaya yan ang nangyari sa bansa natin. Ngayon lang ako nakakita na ganitong klase ng sistematikong korupsyon sa ating bansa. Saldi ko lang daw ang laging sinasabi kasi wala. Si Boying po hindi nakakita ng systematic na korupsyon ng bansa. Si Boying. Kaya nga po, ang kanyang ginagawa na pag-iimbestiga ay kailangan po doon pa sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero grabe po ang nawalang pera sa ating bansa. Trilyon at daan-daang bilyon. Flood control pa lang. 800 plus billion na ang binadget dyan.
At saan po napunta yung mga korupsyon? 2023, 2024, 2025. At po pwede ba na si Saldico ay bata-bata na noong panahon ni dating Pangulong Duterte? Siya na po ba ang Secretary ng Finance noong panahon po sa Kongreso, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, para po magawa ang mga delivery? At yung mga dinideliveran po ba, mga kababayan na mga kaalyado ni Pangulong Marcos Jr. ngayon? Napakarami pong congressman At karamihan po ay puro po pinababagsak ang mga Duterte. At ini-impeach ng Vice President sa mga nadilibiran po ng mga Marines. Ibig sabihin, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, itong mga tao na ito na nagpapabagsak sa kanila at sa kanyang pamilya, ay nadidilibiran pa yung iba dyan. Yung iba ng pera ng mga Marines. Ganon. Katulad nila Kimbo. Sila Abante. At yung namatay pa yata. Di po ba? Napakarami pong, pati po mga makakaliwang grupo. Makabayan Black. Ibig sabihin, nabibigyan din ng maleta noong panahon ni dating Pangulong Duterte yan. Hindi po ba? Sila Ortega, kasama sila Martin, si Sandro, manahan dyan po sa nadideliveran ng malete. Marami po yan Pati nga si Tulfo Ibig sabihin, noong mga panahon na yun, hindi pa congressman si Tulfo noon. Broadcaster pa lang siya. Nabigyan na rin kaya siya? At nakita nyo po yung sinasabi pong yung pag-iimbestiga ni Boying. Hindi nga mapangalanan kung sino yon. Samantalang ang mga ex-marine, kumpleto, detalye. Di po ba? Kumpleto. May pangalan, may mga litrato, may address ng kondo, may address ng bahay, pati doon sa pag-deliver sa Kongreso. Hindi po ba? Kumpleto. Pero pagdating kay Boying, kailangan pong busisiin ng busisiin. Kailangan po kasi yung personal knowledge. Hindi po pwede nag-deliver sila ng isang daang beses nag-deliver sa mga politiko at sa mga magnanakaw na politiko na sila'y magkakasama. At kailangan kasi yung involvement, kailangan patotohanan mo. Kaya hindi po pwedeng sila'y magkakasama. Kaya nga po pinipilit po nila na isa-isa silang magbigay ng affidavit, mga kababayan. Kaya po napakahusay po ng ombudsman ngayon, lalong-lalo po sa pagsugpo ng korupsyon. Nakita nyo po, ibang klase, nagtuturo na kung sino po at saan nagmula. Mga kababayan, dahil yung iba raw po naisingit. Talagang bilib tayo kay Boying. Kahanga-hanga po ang ombudsman. Kahanga-hanga. Kaya nga po yung anak niya nasangkot po sa illegal na damo. Dahil nga po napakahusay po ng ombudsman at nung panahon na siya DOJ, di po ba absuelto agad yung anak niya? Wala pang 3 buwan. Dahil nga po ang mga Rimulya kailanman ay napakagagaling na politiko at lingkod bayan. At never pong nagkamali. Never gumawa po ng masama. At never pong magnanakaw. At never pong magsisinungaling. At never pong magtatakip at pagtatakpan ang mga kakampi at kaalyado nito. Wala po sa dugo ng mga Rimulya yan. Hindi po ba, mga kababayan? At ngayon, ang tanong, sino po ang paniniwalaan ng taong bayan? Si Rimulya po ba? Si Defensor? Si Mike Defensor? O ang mga ex-marine? Sino po ang kapanipaniwala? Dito po sa Sarsuela. Delayment. Di po ba? Talagang kung saan-saan na po dinadala. Wala na pong patutunguhan yata ang issue ng korupsyon nila ng binagawang Pilipinas. Pagka ganito po ang gobyerno, pati ang mga tao sa gobyerno, pagka ganito, dahil nga yung sinasabi mismo ni Mike Defensor, sindikato, systematic. Nakita nyo po, paano mo sasabihin na hindi talamak ang korupsyon? Ayon na rin mismo kay Defensor, yung mga proyekto na dapat ay matatapos at kapaki-pakinabang sa taong bayan. Hindi po ba? Katulad po ng subway, gaano po kalaki ang ipe-penalty dyan dahil yung pondo dyan inilipat nila sa mga unprogram. Di po ba? 40 plus billion
Di ba? Ang utang, penalties dahil sa delayment at napakaraming proyekto na hindi nila pinondohan. Ngayon, Boying, matino ba ang gobyerno ninyo? Matino ba ang gobyerno ngayon? At wala bang pinagnanakaw ang gobyerno ngayon? At kailangan laging dawit ang pangalan Duterte? Sa issue ng korupsyon ng binagawang Pilipinas? Baka pati yung pagkuha ng ginto sa Central Bank, tuni-tunilada, ay baka sangkot pa rin ang Duterte dyan. Baka pati yung pagkuha ng pera sa PhilHealth na hindi bababa sa 60 billion, ay baka sangkot pa rin ang Duterte dyan. Ganon din po yung pera po. Saan? Sa mga bangko ng gobyerno. Saan? PDIC? Pati ang SSS? GSIS? Baka sangkot pa rin po dyan ang mga Duterte. Pati po yata sa Maharlika Investment Fund, baka sangkot pa rin dyan ang mga Duterte, mga kababayan. At pati po issue sa loto at yung problema sa airport. At baka po pati kahirapan ng bansa ay sangkot pa rin ng mga Duterte. Kaya naghihirap ang mga Pilipino. Unbelievable. Mabuhay ka, Boying. Mabuhay ka. Kahanga-hanga ka. Matanda ka na. Napakahusay mo. Matanda ka na. Maraming salamat po mga kababayan. Yan po si Boying. Napakahusay at napakatino na lingkod bayan. At wala po siyang nakikita. At mukha yatang siya na mismo ang tumatayong abogado ng mga magnanakaw sa gobyerno. Di umano. Maraming salamat po mga tambay. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin at sa patuloy nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, and share. Maraming salamat po sa inyo. At shoutout din po sa lahat nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. At mabuhay po kayo. At muli po mga tambay, ingat-ingat po tayong lahat. At God bless po sa inyo. Paalam. Bye-bye.